Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Justin Brownlee naman ang nagbalik ng credit kay Kai Sotto. Panalo ng Gilas Pilipinas kontra Tall Blacks. The rise of Kai Sotto is coming. Well, nagpakita na nga ng dominance si Kai Sotto sa laro kontra New Zealand Tall Blacks. Na-umiscore nga po ito ng 19 big points, 10 boards, 7 assists at 20 blocks. Na yung isa doon kinuha niya sa big man ng New Zealand Tall Blacks at isa pa sa crucial layup ng point guard ng New Zealand. Nasa ngayon nga po, kung meron tayong aabangan na big man dito sa buong Asia, ito na po si Kai Sotto. Nasigurado po in the following years at sa darating pang mga laban ng Gilas Pilipinas, mas magiging dominante na itong si Kai Sotto. Meaning, mas pahihirapan niya yung mga koponan dito sa Asia. Lalo pa ngayon, tinalo nila yung New Zealand Tall Blacks na never natin tinatalo. Kita naman natin yung all-around na laro ni Kai Sotto. Maliban sa pagkuha ng puntos at rebounds, halatang namamaster niya na yung kanyang kakayahan in terms of assist. Hindi rin ito nagpapaiwan sa fast break. At ipinakita niya rin kung bakit siya top 2 in block sa bilig ng Japan. Na kinukonsider nga po ni Coach Tim Cone as a generational talent itong si Kai Sotto. Kaya ganun na lang niyang tulungan, turuan at pukpukin itong si Kai Sotto. Dahil kayang-kayang dominahin ni Kai Sotto ang buong Asia at ganun din ng Gilas Pilipinas. Nasa ngayon nga po, medyo nangyayari na po. At kung dati po nasabihan ni Kai Sotto na si Justin Brownlee ang Michael Jordan ng Gilas Pilipinas o ng Pilipinas or let's say ng PBA. Ngayon binabalik ni Justin Brownlee kung ano talaga ang nakita niya kay Kai Sotto after na talunin nila ang New Zealand Tall Blacks na tila ba ready na pang NBA yung kanyang talent. May possibility naman po yan kung kukunin lang siya ng tamang coach at team. Nakatulad po ni Coach Tim Cone na kayang pagtiwalaan yung kakayahan ng isang Kai Sotto.